naku. Isang masarap na palaman. Perfect sa pandesal at kape sa umaga. Ang keso na classic, matatawag ding sariling atin, ang kesong puti. Dito sa Barangay Barrio, sikat ang kesong puti ni na Ate Rowena. Siguradong dekalidad dahil ito ay pamanang sarap ni Inang. Ihanda na ang mga kutsarita dahil ready na ang agahan natin. At eto na nga, my friend, ang ating hinahanap, ang masarap na kesong puti ni na Ate Rowena at Kuya Jerry Tamayo. Magandang umaga po. Ayun, oh. Ayan. Bigyan natin na. Yan, dapat may close-up yan eh. Ay, ganda! Yan eh. At ang Yan. my friend, ang laki Ayun. Yung usual na mga nabibili natin sa mga grocery, ang konti lang Oo. No, ito malaki. Buong buo. Malaki-laki. At ang balita ko, ang gatas ito ay mula sa gatas ng Kalabaw Yes. na taga-Pandi. Ay. Dito si Norse. So, ibig sabihin, fresh lahat. Kasi dito kinukuha. Tama. So, umpisahan na Ma'am natin, my Rowena, friend. Sir Jerry, bati naman po kayo sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang morning po. Good morning. Ay, walang mic si Sir Jerry. Good morning po. Kasi, sorry. Nakatutok na siya doon. Tinawag na ng Jerry. gas keso puti. Ayan, may Kaya reference Jerry, si ma'am. nakita ko na agad, malinamnam eh. Naghiwa na agad ako ng pandesal. Go for it, my friend. Umpisahan na natin. Oo. Di ba? Kung paano nila. Ako na lang mag-umpisa. Sige, trabaho muna ako. Hindi nga. Ako ngayon na magtatanong kasi Kunwari ka pa eh. isa lang to, tapos bahala ka. Ayan. Umpisahan na natin. Ayan, tanong nila. Opo. Paano po ninyo na umpisahan? Ang alam ko kasi parang ipinasa ito sa kanila eh. Ni Inang Doring. Oo, ni Inang Doring. Oh, kanino bang inang si Inang Doring? Kay Ma'am Ayun. Rowena. Ay, Ate Rowena. Okay. Sige po. May isang holiday season po, may nagbigay sa that was 2019. Okay. May nagbigay pong auntie ko ng isang boteng gatas. Ng Ng Kalabaw. Kalabaw. Opo. Then, inuwi po, sabi niya, uwi natin. Opo. Nung umuwi po kami dito, sabi niya, tinanong niya si Inang Doring. Sabi niya, Inang Doring, marunong ka bang mag-kesong puti? Then, ang sagot po ni Inang is, bata pa man ako, gumagawa na talaga kami yan. Sakto. Tapos, nilabas niya yung mga armas niya. Mga gamit niya. Panggawa ng Hindi niya nakikita yun Hindi dati. namin nakikita. Nakatago pala siya sa cabinet niya. Eh, nung nilabas niya, eto Jerry yung mga gamit ko niya. Ay, bakit ka hindi yung ginawang business niya? Ano po mga gamit po sa pagluluto Ano po, ng yung traditional po strainer? na yung para po sa kawayan. Mahal. Para mag-curdle po yung gatas. Opo. Parang molde. Opo. Yung Pero yung traditional yung... buho. Opo. No, tapos Ano pa po yung mga gamit na yun? yung bongbong nung kawayan, doon nilalagay. Tapos yung mga takalan niya, yung sukatan niya ng keso. Kasi talagang dapat may size siya eh. Yun, gulat ako, bakit kaya hindi niyo ginawang business niya? Simula po pagkabata, hindi niyo po alam na magganun pala Hindi siya. po namin alam. Hindi namin alam. So, doon sa paglaki po ninyo, hindi ko kayo nakatikim ng gawa niyang kesong puti? Nakatikim naman po, pero kumot mga bata pa kami, hindi Ay, namin. wala kayo Dumadaan idea. kasi. Opo, Dumadaan lang sa ayan, inyo. okay. Akala niyo binili lang somewhere, tapos Siya, pinatikim niya sa mga kapitbahay ko, sa mga kapatid ko. Ang sabi no, masarap siya. Then, naisip niya na, bakit hindi natin gawing business? Opo. The next day, silang dalawa po naghanap ng gatas, ng kalabaw. ng kalabaw. Saan kayo nakahanap dito ng... Layo doon pa. Alam niyo ba na bumakride pa sa akin si Inang? At the age of 83, 82. Bumakride siya sa akin sa motor. Doon ka, Jerry. Doon ka. Doon. Hanap tayo. Nakakita kami 20 bottle. Inuwi namin dito, kineso niya. Tapos dinala namin sa mga Kaibigan, kakilala. Pati Napa-taste test muna kayo. Taste test muna. Opo, taste test muna Tapos po. ang sarap. Hindi ganito yung keso na nabibili Natitikman namin. nila, correct. Latag, lasak. Iba to, promise. Very creamy. Grabe, sarap po. Tapos yun, sige, bili tayo ng bili tayo ng... iba pang ibang, bote, bote, Hanggang sa nadagdagan. Balot. Tapos, sabi ko, ang business natin, medyo matagal na rin na mga 6 months yan. Business natin is keso, is gatas. Nag-uwi ako ng Kalabaw, hindi ko alam din. DRT. Dala-dala ko yung Kalabaw dito. Ano yan, Jerry? Kalabaw po. Ano natin yan? Eh, di ba business natin Kalabaw? Oo nga. Bata pa yan ah. Hindi, Inang. Buntis na po to. Ha?
talaga. Yun. So, nagkagatas na. Nag-start na. So, nag-decide po kayo na magkumuha ng kalabaw para yung mismong source nandito na Totoo sa naman, bahay nyo. totoo naman. Para tuloy-tuloy Nilagay po negosyo. niya, nung una nilagay. Nung nabanggit po, 2019 lang po ito. So, bata pa po ang negosyo pero lumakas po. Ang dami ng Nakilala. ibang binibenta. Opo, ang bilis Nakilala po at maraming tumulong. Dahil din sa po. strength ng produkto. Opo. At nagustuhan nila, yun ang mga feedback sa amin. Opo. Sarap. Magkano po ang naging bentahin niyo po sa bawat... Nag-start lang po kami from 50 pesos eh. mm-mm. Isang Rolyo. isang balot, kung tawagin namin isang balot, 50 Yung isang pesos. ganito po, isang Yan. balot yan. Opo. 50 pesos lang to. Isang bote po. Ngayon, Ngayon, 70. Isang bote ng 60, ano opo, daw, ganun. gatas ng kalabaw. Yan. Ngayon po sana po nakakaabot yung Quezon Ito Puti. po, yung Quezon Puti, marami na pong narating. sana po nakarating yan. Hong Kong. Ha? Naka-abroad Opo. na. USA po. Buti pa ho yung Quezon Yan po, Puti. Canada. Yan po mga pastillas naman po. At mula doon sa inyong gatas ng kalabaw, ay nagkaroon na po kayo naging ng Quezon ibang produkto. Puti. Meron Ano po kayong yung mga butchi, nadagdag? pastillas. Nadagdag po yung pastillas. Pastillas. Then, nadagdag po itong Quezon Puti. Itong butchi na ang palaman na ito. So, sa pagkakapansin ninyo, kasi nag-start kayo 2019, no? Kumusta po ang naging parang takbo ng inyong negosyo? So far, up and down. Oo. Dahil, syempre, wala kaming masyadong sales, strategy. Nag-pandemic po noon. Pandemic. Lumala yung 2019 is COVID-19, di ba, Yes, ma'am? correct. Hindi pa ganun kalala. But nung lumala, medyo, talagang nawawalan kami ng pag-asa. Oo. Paano kayo ulit nakabangon? Kasi syempre, sabi nyo nga, sa business, akyat, baba. Ano yung nakita nyong parang diskarte para buhayin nyo ulit po yung negosyo po ninyo? Naging inspiration po namin yung sinabi ni Inang sa amin na ituloy-tuloy, huwag mapagod, huwag matakot, huwag sukuan, magtiyaga. At syempre, ano yung, kasi ang marami nagbebenta ng Quezon Opo, Puti, marami madami. nagbebenta ng pastillas, maraming possible na magbenta rin nitong inyong produkto ngayon na Opo, butchi na totoo meron yun. Quezon Puti. Ano ang inyong kaibahan sa kanila, Tay? Yung palaman ng iba, more on munggo, Yeah. plain cheese, Yes. etc. But sa amin, ang palaman niya is Quezon Puti. Hindi tinitipid. Hindi tinitipid. Sagana siya sa palaman. At yung pastillas, ipinalaman din namin. Yes. Kung ano yung product namin, Umikot lang po ipinasok namin doon sa butchi. Very Kakaiba. nice. Hindi Correct. siya kamukha ng iba na Oo. sasabihin. Parehas lang. Tama-tama lang po yun. Mild na tamis, natural na tamis, tapos merong alat. Alat, may asim. asim. Okay, at dahil dyan, Demo! kailangan natin matutunan paano nga ba ginagawa ang kanilang masarap na Quezon Puti. Let's do this! Kanya-kanya na tayong tayo, andito. Tara. Ayan, ito na po yung proseso ng paggawa ng ating Quezon Puti. Ninang Doring, napansin natin nagbusa tayo ng ilang bote po ng gatas ng kalabaw mula sa pandi. Depende po sa kaldero natin pagkagamitan. Opo. Kung ilan, walang problema. Opo. Tapos po, Kailangan lang po yung temperature at least sa mga 50 degrees. okay, Yeah. para po ma-achieve natin yung Opo. consistency. Napansin ko may ilan daw Nag-curdle agad. Ano May- po may yung suka. Dahil nag-curdle? po, Tapos, pag nag-curdle na po, ano po itong ilalagay nyo ilalagay ngayon? po natin siya dun sa hulmahan. Okay. So, ulitin na. Hayaan nyo lang po siyang mag... Opo, hahayaan po natin siya doon. Yung ilalagay ko po doon sa... Ayun na po. Anong Ayun. kailangan nyo Ayan na? po, yan. Ito, babalutin nyo na ng dahon. Hindi po, yan. Hindi. Pagbababaran po natin ng... Secret ingredient. Meron silang sikretong ingredient. Guys, syempre hindi na namin pwedeng ibigyan yan sa inyo kasi pinaghirapan niya ni Inay Doring, ha? Pero at least binigay na nila yung iba, ha? Kahit na paano kayo na yung gumawa ng paraan kung paano mabubuo yung Quezon Puti. Ayun! So, na-shape na gamit po yung, nabuo na ng Quezon konti. Puti na yun. Yes po. Okay, tapos Binababad natin Diretso dito na sa po. ating sa inyong solution. sa isang solution. Apo. Gaano katagal ho yung pagbabad sa solution na yan tayo? At 5 to 3 minutes lang siya. Wait lang, ma'am. Depende siya sa Sige. depende sa request Pakita ng natin. client if
kung gusto nila ng maalat or hindi naman masyadong Ayan, maalat. pakita sa camera. Ayan. Yung pong kinuhanan niya dito na merong certain degrees ng Opo, init. kailangan. Kailangan patayin na yung apoy, hindi ho patutuloy-tuloy. Tapos itong lalagyan ng bowl ay nilagyan po niya ng suka. Ayan. Yeah. Tapos doon po niya nilalagay po yung solution na galing po dito sa yung gatas ng kalabaw. At ngayon yan po ginagawa niyo ay anong tawag mo dyan? Pipigain. Tatanggalin natin yung mga excess tubig. Yung pong suka ang nagpapakernel doon Yes. sa ating gatas. Ayan, ang galing. Nagiging cheese curd. Oo, ayan. Ayun na, oh. Yung curd tsaka yung whey, Curds and whey. naghihiwalay. Oo. Yun yung whey na natira. Naiwan sa suka. Yes. Di ba dalawa ko po na siyang curds and whey? Ayun! Yun na yung curd na yun. Ayan na yung kesong puti, oh! Tapos ibababad po Ilang yan. minuto po ibababa dito sa ating solution? 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. Pagkatapos Depende po nun, sa customer kung gusto nila mas maalat or gusto nila light So kung lang. mas maalat, mas matagal. Mas matagal. Tapos po ma'am, ito po, kapag ilalagay na po natin sa Dito, sa dahon ng saging. na. Ano pong value ng paglagay natin sa dahon ng saging? All these years, bata pa tayo, dahon ng saging po. Ang kesong puti pinaglalagyan. dito talaga. Yung Opo. po ang authenticity po talaga at saka yung traditional talaga Saka- sa dahon. Oo. Talaga sa dahon ng And I saging. think May fresh lasang yung dahon. ibinibigay, may Yes, flavor. may aroma May yan. nakukuha eh. tayo. Mabibigyan. Kahit paano may nakukuha Flavor tayo at aroma. sa dahon. Opo. Oo, yung fragrance May niya. aroma siya. And ang shelf life po, kapag ito po inyong nabili na sa inyo, ang Opo. shelf life, gano'ng katagal po ito? Up to 1 week po basta One- nasa ref. Basta nasa ref. Pero syempre, Up to mas Parang fresh. alak siya, sir, ma'am. Pag tumatagal, Parang wine. sumasarap. Yes, Opo. parang The more wine. nagiging creamy. Ah, talaga? Yes po. Oh, Basta wow. nagiging creamy po siya. Oh, ayan. So ilalagay niya na ngayon sa dahon. Tingnan niyo kung paano ibabalot. Ang Dito dami niya, no? Ayan na siya. So, ibabalot ng ganun. Ang cute. Ito po yung magkano na po natin ibinibenta. 60 pesos po 60 yun. pesos Ang lang. isang bote po niyan is 1 balot. Ah! 60, ngayon 60 pesos ko naman po binibenta. Oo. At ang gatas ng kalabaw mismo, Ninang During, ito po yung magkano po binibenta po? 60, 60 rin. 70, 70. gano'n. Depende kasi sa supplies. Opo. Siyempre, may supplies. Depende kasi talaga sa kuha rin nila dun sa... Opo eh, minsan sa may shortage. Oo. kalabaw ng... Gatas ng kalabaw. Hi! Sa mga naman dyan na mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.